Ang susunod na tatalakay natin dito ay ang tungkol sa ashirk na isa ring dapat nating pag-aralan. Dapat na pag-aralan at maliwanagan dahil ito ay nakapagtitiwalag sa Islam. Ang shirk ay ang pagtatakda ng katambal sa Allah, sa kanyang pagkapanginoon, sa pagsamba, sa kanyang mga pangalan at mga katangian. At ang tinutukoy natin dito ay ang pagbabawal sa pagtatakda ng katambal sa Allah sa pagsamba at ang pag-uutos sa pagbukod tangi ng kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya para maliwanagan natin ng lubos ang sinasabing shirk, ito ay bigyan natin ng 3 uri o bahagi. Una, yung sinasabing ash-shirkul akbar, ang malaking shirk. Pangalawa, ash-shirkul asgar, maliit na shirk. Pangatlo, ash-shirk al-khafi, yung mga nakatagong shirk. Ginawa natin 3 bahagi para maunawa natin ang lubos, maliwanagan natin, at hindi ibig sabihin dito na maliit na shirk, ibig sabihin okay lang. Hindi. Pero ginawa natin malaki, dahil wala namang katapat ang malaki kundi maliit. Kaya sinabi natin malaki, maliit, pero hindi ibig sabihin ng maliit ay simple lang, okay lang. Hindi. Shirk pa rin siya na dapat maiwasan. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun azim. Katotohanan ang shirk, lahat ng uri ng shirk, malaki man o maliit, ay isang malaking kawalang katarungan. Kaya kahit yung maliit ay isang malaking kasalanan. Unang tatalakay natin dito ang sinabi nating ang malaking shirk, ash-shirkul akbar. Ang malaking shirk ay nagpapawalang saysay sa mga gawain ng tao. At hindi lamang yun, ito ay nagpapanatili sa tao sa impyerno kapag hindi niya ito napagsisihan habang siya nabubuhay. Nang ibig sabihin, kapag siya ay namatay, nadala niya ang kasalanang ito, ang pagtatambal sa Allah, ang lahat ng kanyang mga nagawang kabutihan ay mawawala sa kanya at siya ay mananatili sa impyerno, waliyadu billah. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat At-Taubah, aya 17, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr, ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Ang ibig sabihin nito, hindi nararapat sa mga musyrik, mga mapagtambal sa kaisaan ng Allah, na mga laga ng mga masjid ng Allah, habang sila ay saksi sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Sila ay mawawalan ang lahat ng saysay ng kanilang mga gawain at mananatili sa apoy ng impyerno, waliyadu billah. Ayon sinabing, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanilang mga nagawang kabutihan at mananatili sila sa apoy ng impyerno. At hindi lamang yon, ang sino mang mamatay na dala ang kasalanang ito, hindi mapapatawad sa kanya ang kanyang kasalanan. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nisa, aya 48, "Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Katotohanan, hindi patatawarin ng Allah ang kasalanan, bigyan siya ng katambal, pero maaari niyang patawarin ang maliban dito sa kanino mang naisin niya. Ibig sabihin, walang kapatawaran ang shirk, ang pagtatambal sa Allah, kaya kailangan nating maiwasan ito nang hindi maipagkait sa atin ang paraiso. Dahil kapag namatay ang tao na nagtatambal sa Allah, maipagkakait sa kanya ang paraiso. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Ma'idah, aya 72, "Innahu may yushriku billah faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Katotohanan, ang sinumang magbigay ng katambal sa Allah, tunay na ipagkakait ng Allah sa kanya ang paraiso at ang magiging hantungan niya ay ang impyerno. Ang shirk na ito ay maraming uri, katulad halimbawa ng pagpanalangin sa mga patay. Ang dapat sa Allah lang tayo nananalangin, pero pagka nanalangin ka sa mga patay, sa mga ribulto, humingi ka ng mga
tulong, saklolo sa kanila at mag-alay ka ng panata sa kanila o di kaya ng handog, magkatay ng hayop para sa kanila at iba pa, ito ay malaking shirk. Ito ang sinasabi nating malaking pagtatambal sa Allah na hindi niya pinapatawan ng kapatawaran kapag ka ang tao ay namatay ng may mga kasalanan ng katulad ng nabanggit natin kanina. Ang ikalawang shirk naman ay ang sinasabing ash-shirkul asgar, ang maliit na shirk. Pero tulad ng sinabi natin, maliit nga ito pero hindi ibig sabihin ay maaari nating gawin. Hindi. Sinabi lang natin na maliit para bilang pagkumpara sa kanina na malaki. Ang maliit naman na shirk, ito naman yung mga nabanggit na ilahad sa Quran, sa sunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabing shirk, pero hindi naman kasing uri ng malaking shirk. Tinawag siyang shirk pero hindi naman kasing tulad ng malaking shirk. Ang tulad na halimbawa nito ay ang pagpapakitang tao. Halimbawa sa mga gawa, yung tao nagsasala. Pinapaganda niya pagsasala niya para mapuri ng tao na siya ay magaling. Pagpapakitang tao, pagpaparinig. Tulad halimbawa ng pagbabasa ng Quran. Pinapaganda niya ang kanyang boses para masabing magandang boses niya, hindi para makamit ang kaluguran ng Allah. Ito ay binansagan o itinuring na shirk, pero maliit na shirk siya. Na ibig sabihin ng maliit na shirk, hindi naman siya nakapagtitiwalag sa Islam, pero nakakagawa ng malaking kasalanan. At ito ay daan patungo sa malaki. Batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niyang, "Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nang ibig sabihin ito na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang higit kong ikinatatakot sa inyo na inyong magawa ay ang maliit na shirk. Kaya tinanong siya kung ano nga ba ito. Siya ay nagsabi, ar-riya, ang pagpapakitang tao. Sa Islam, hindi ka dapat nagpapakitang tao o nagpaparinig dahil nawawala ang kadalisayan ng ating pananampalataya. Ang ilang pa mga halimbawa ng maliit na shirk na siyang maaring mapunta sa malaking shirk, ang panunumpa sa iba maliban sa Allah. Ang panunumpa dapat naiukol lamang ito sa Allah dahil siya lamang ang pinakadakila sa lahat. Siya lamang ang nakakapagbigay, ang dapat pag-ukulan nito. Kaya kapag ka nanumpa ang tao sa iba maliban sa Allah, ito ay tinuring na shirk, malaking kasalanan. Batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi shay'in dun Allah faqad ashrak." Ayun, binanggit, sinabing shirk. Ang sino man nanumpa sa isang bagay o sa ano paman, maliban sa Allah, tunay na siya ay nakagawa ng shirk. Binansagan ng Propeta na shirk. Pagtatambal, dahil hindi tayo dapat nanunumpa maliban sa Allah. Kahit ngayong pagsalita, yung pagsabi ng Masya Allah wa sya'a fulan, nang ibig sabihin, kung ninais ng Allah at ninais ni Ginoo, ito ay binansagan ng Propeta na shirk. Pagtatambal sa Allah. Batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan." Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magsabi na kung ninais ng Allah at ninais ni Ginoo. At yung salitang at hindi pwede dahil yun ay pagtatambal. Bagkos ang sabihin ninyo kung ninais ng Allah at pagkatapos ay ninais ni Ginoo. Itong mga ganitong mga kasalanan, hindi nagpapatiwalag sa tao sa kanyang pananampalataya at hindi siya mananatili sa impyerno kahit paman kung siya mamatay at hindi niya ito napagsasihan, hindi siya mananatili sa impyerno at bagkos mababawasan lamang ang kaganapan ng kanyang pananampalataya. Ang ikatlong uri ng shirk ay yung ashirk al-khafi, yung nakatagong shirk. Batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaykum 'indi min al-Masih ad-Dajjal?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Ash-shirku al-khafi. Yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatah lima yara min nadarin ar-rajul ilayh." Ang ibig sabihin ng hadith nito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nais ba ninyong ipabatid ko sa inyo, ipaalam ko sa inyo kung ano ang higit kong ikinatatakot kaysa bulaang Kristo? Nagbigay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kung gaano kalaking pinsala at tukso ang naidudulot ng bulaang Kristo. Pero batay dito sa sinabi niya,
mas higit niyang ikinatatakot itong sinasabi niya kaysa bulaang Kristo. Kaya inusisa ng kanya mga kasamaan, opo o sugo ng Allah, sabihin ninyo kung ano ang higit na ikinatatakot nyo kaysa sa bulaang Kristo. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ash-shirk al-khafi, ang shirk na nakatago. Ano bang ibig sabihin nito? Yung bang ang isang lalaki kapag siya magsasala, papagandahin niya ang kanyang sala dahil may tumitingin sa kanya. Nakatago, hindi alam. Walang nakakaalam yun eh. Kaya, kung bakit higit na ikinatatakot ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil hindi napapansin ng tao na akala niya, wala lang yun. Okay lang yun. Pero hindi naman pala ganun, kundi ito ay malaking kasiraan, malaking kasalanan. Kaya, dapat natin iwasan yung mga katulad nito. Sa katotohanan, ang malaking shirk, itong tatlong binanggit natin kanina, maaari naman natin gawing dalawa lang ito eh. Ang malaking shirk at maliit. Dahil yung nakatagong sinabi natin, nakatagong shirk, maaari namang ito ay pumasok sa malaki, maaari namang ito ay pumasok sa maliit. Kaya sa madaling sabi, ang shirk ay dalawa lang, malaki at maliit. Yung patagong shirk, maaaring malagay sa malaki, katulad ng shirk ng mga al-munafikin, yung mga tao mapagkunwari. Sinabing nakatago kasi makikita mo na yung panglabas nila ay sumasampalataya sila, samantala sa kaibuturan ng kanilang puso, sila hindi sumasampalataya. Kaya yung patagong shirk nila ay doon napupunta sa malaking shirk. Yun namang patagong shirk na napupunta sa maliit, ito naman yung pagpapakit ng tao. Halimbawa, isang Muslim, nagsasala, pinapaganda, dahil may nakatingin sa kanya, ito ay na pupunta sa malaking shirk. Ang pinakahuling babanggitin natin dito kung paano nagsimula at anong dahilan ang pagkakaroon ng shirk. Ang tao noon, pagkatapos ni Adan, ay nasa wastong pananampalataya hanggang sa magkaroon ang shirk. At ito ay sa kapanahunan ni Propeta Noah na ang dahilan nito, nung mamatay ang mga mabubuting tao sa kanila, dito ay nagmalabis sila sa mga taong ito. Mga butihing, mga sinaunang ninuno. At dahil nga sa pag-uudyok ni Satanas, nagkatawang tao at inudyukan ang mga taong ito na bakit hindi gawan sila ng rebulto at isama nila sa kanila mga pagtitipon bilang alaala na kasama pa rin nila sila. Ganito nagsimula na walang shirk pagkakamali. Kaya lalong maging masaya sila dahil kasama pa rin nila sa pamamagitan ng mga rebultong ito. Ang problema, nung mawala yung mga taong yun at nagpalit na ng henerasyon, mga tao, dito lalong inudyukan sila ni Satanas na sambahin ang mga ito. Dahil ito ay sinamba ng mga nauna sa kanila at naniwala naman sila, kaya simula doon nagsimula ang shirk sa lupa. At dahil lumaganap ito sa panahon na yon na sinasamba na ang mga mabubuting tao na ito, kaya nagpadala ang Subhanahu wa Ta'ala ng propeta, at ito na si Propeta Noah alayhi salatu wassalam, nag-anyaya sa kanila na ibalik ang kaisahan ng Allah at ipinagbawal sa kanila ang pagtatambal. Ngunit sila ay nanatili, hindi nila tinanggap si Propeta Noah, nanatili sila sa kanilang pagtatambal at sinasabi pa nila ayon sa nakasaad sa banal na Quran, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا. Na ang ibig sabihin ito, at sinabi nilang, huwag niyong iwanan, talikuran ang inyong mga Diyos, mga Panginoon. Huwag niyong iwanan si Wadda, at saka si Suwa, at saka si Yagutha, Yauka, at Nasra. Ito yung mga pangalan ng mga mabubuting tao na sa una ay hindi sinasamba, pero sa bandang huli, sa pagsalin-salin ng mga salilahi, ay sa bandang huli sinamba ayon sa pag-uudyok ni Satanas. Kaya ito ang mga napatunay mga pangalan nila na nanatili. Kaya nung mawala ng pag-asa si Propeta Noah hanggang sa umabot sa 950 na taon sa pag-aanyaya sa kanila, sa pagsamba, ibalik ang kaisahan ng Allah. Ngunit siya ay nabigo dahil nanatili sila sa pagsamba sa mga ito.
At dahil dito, doon, ipinarating ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpuksa sa mga taong ito na puksain silang lahat at iniligtas si Propeta Noah kasama ng kanyang mga tagasunod na naniwala sa kanya. Kaya ito ang naging huling sandali ng mga taong ito na sumasamba sa mga naturang mga Panginoon na tinakda nila ng mga pangalan. Hanggang dito lang mga tagapakinig, mga brother and sister, sana ang lahat ng tinalakay natin dito ay maging kapakipakinabang sa buhay natin bilang Muslim. At sana ay maisabuhay natin ang lahat ng ating mga natutunan dito ayon sa ikagagalak ng ating Panginoong Allah. At dapat na lalo pa natin palaguin ang ating kaalaman upang lalo pa tayong itampok ng Allah sa buhay na walang hanggan at nakasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.